revolusyon ay mangyayari sa ganap na alas 9 ng gabi sa kasal ni Juanito at Paulita. Isang dinamita ang sabog na sa kaanyuan ng lamparan na naglalaman ng nitroglicenera. Naalala mo pa ba? Sino ako sa tingin mo? Tingnan niyo ang face ko. Walang-wala lang po. Pambihira talaga itong asawa. Iniwan pa naman ako. Oy, Kapitan. Makikinig yung pagmamasok. Ang higa. Matawad pero dahil hindi ko lang kaya ng vapor. Ang lunas ay napakadali at walang anumang gugugol anuman. Walang dapat gawin kundi isang kanal na mula sa pagpasok, makapsipid ng lupa, mapaikli ang hiraraanan at maiwasan ang pagtaas ng buhangin sa ilog. Hindi ako sasayaw sa panukala mo, Ginoong Simon. Napakalaking pera ang nagugol at nasira pa ang ibang kabahayan. Pwes, hayaang masira ang dapat masira. Saan namin kukunin ang salaping ibabayad sa manggagawa? Baka magdulot yan ng isang himagsikan. Huwag silang bayaran. Mga bilanggo ang gagawa sa kanal at kung hindi sapat, kasamahan ng mga mamayanan. Himagsikan, kabaliwan ng mga himagsikan ng mga Hudyo o mga taga-Ehipto. Ngunit wala tayo sa Ehipto ni Mang Hudi. Ginoong Simon, ikay nalungkot ko pero hindi ako sangayon sa gusto mo. Sinong nandyan? Anong ibig sabihin nito? Nagpapanggap si Ginoong Ibarra bilang si Simon? Pero bakit? Paano? Tanda-tanda ko pa noon, dalawa silang lalaki. Ang isa, ang bangkay na sinunog na may dalawang tama ng baril. At ang isa naman, ang siyang tumulong sa akin na ilibing si ina. Kung ganun, sino si Ibarra sa kanilang dalawa? At sino ang mag-aalas na si Simon? Huwag kang lumapit kung ayaw mo mamatay. Ginoo, nakita na po tayo 30 taon nang nakaraan. Sino ako sa palagay mo? Ikaw ang taong matagal nang inaakalang patay na. Basilio, ay kinakahawak ng isang lihim na aring kasayod ko. At sa gayon, natuklasan mo ang aking lihim. Ikasisira ng aking balak at kamalayaan lang ang tanging sagot niya. Pero ligtas po ang inyong lihim. Hindi ko marahil siyan na ikayakin sa kanya. Gaya rin, may dapat kang ipagtuos sa lihim. Kaya ako, uhaw sa karangan dapat tayong magtulungan. Rangalan kong matulungan ka, ngunit ayaw kong makialam sa politika. Naniniwala akong karunungan ang makaligtas sa bayan. Mali ka! Makamit lamang ang kaliyaan sa pamamagitan ng lakas. Kung gayon, ay magkaiba pala tayo ng paniniwala, Ginoo. Iginagalang ko ang hindi. Pero kung magbabago ang iyong isip bukas, Napadala ko kayo, Ginoong Simon. kumusta ang may sakit, Basilio? Masama ang kanyang kalagayan at maaari siyang mamatay anumang oras. Basilio, makinig ka sa sabihin ko. Mahalaga ang bawat sandali. Sa loob lamang ng isang oras, sisiklab ang revolusyon sa udyat ko. Naihanda ko na lahat at natitiyak ko ako'y magwawag. Andito ako para ialok sa iyo, kamatayan o ang iyong kinabukasan. Kanino ka papalo? May panahon pa para pumili. Naghihintay sa iyo sa labas si Kabisang Tanis. Sasama ka ba sa amin o ituturing mo kaming kalaban? Ano ang iyong pasya? Ano ba ang maaari kong gawin? Dahil hindi ko pwedeng malayo sa gitna ng labanan, gusto kong puntahan mo ang kumbento ng Santa Clara at kunin mo ang isang importanteng babae na tayo lang ang nakakilala. Si Maria Clara? Oo, siya ang dahilan kaya ako'y nagbalik at maghihiganti. Himagsikan lamang ang makabubukas sa kumbento. Pero nauli na po kayo ng dating.
Anong ibig sabihin? Si Maria Clara ay patay na. Anong patay na? Kaninang hapon nun lamang, ganap na alas 6. Hindi yan totoo. Sinabi mo lang yan kasi ayaw mo siyang kunin. Ilang araw na siyang matamlay at may sakit. Nagpunta ako ng kumbento para malaman ang kanyang kalagayan. Ginoong Simon, si Maria Clara ay... Namatay siya, hindi mo lang nakita. Namatay siya, hindi mo lang nalaman na ako'y buhay pa. Namatay siyang nagdurusa. Pumayag ka na, Jerry. Walang gagawin masama si Padre Camora pag nandito ako. Pero hindi tayo nakakapiyak. Hindi siya nakontento sa aking pasasalamat sa itaragpagod niya. Aniwala na. Pahayaan mo ba na mabulok si Basilio sa tulungan? Sige lang, magturo na tayo sa Ginoong Simon, Basilio, mabuti at laya ka na. isa akong masamang anak at kapatid. Kinalimutan ko sila'y pinaslang kaya ako'y pinesurahan ng Diyos. Ginoong Simon, nakahanda na akong makigiganti at bigyang katarungan ang kanilang pagkamatay. Magaling. Tama yung gagawin mo, Basilio. Halika, sumunod ka sa akin. Pampasabog, Tama. Electroglacinera. Isang kasiyahan ang magaganap sa alas 9 ng gabi. At sasabog ang bomba. Boom! papatayin natin silang lahat? Bakit? Natatakot ka, Basilio? Hindi, dahil ang mundo ay walang malasakit. Bakit ko sila pagmamalasakitan? Nagmamalasakit ba sila sa aking kapatid? Yan ang gusto kong marinig sa iyo, Basilio. Tinyain mo ako alas 10 harapan ng simbahan. Bakit nabawa mo to sa akin, Paulita? Magandang gabi. Ito ang regalo ko sa bagong kasal. Maraming salamat, Ginoong Simon. Halika't ipakilala ka sa panguhin. Ikinalulungkot ko, pero ngunit kailangan ko ng lumisa. Paalam. Sa eskulta, dali! Umalis na siya. Kailangan kong makalayo. Isagani! Nandito lang ako upang masaksiyan ang aking bagabigo. Umalis na tayo dito, Isagani. Bakit? Gusto mong mamatay? Hindi mo ba ako lubos maintindihan? Nakikita mo ang lamparang yun? Puputok yan. Kaya umalis na tayo. Padre, pinatawag na ho kayo ni Senyor Simon. Salamat, nasa silid ba siya? Opo. May dinaramdam ka ba? Magwawala din ito. Diyos na mabahagin, ano bang ginagawa niya, Senyor Simon? Wala kayong dapat ikabahala. Uli naman din ako. Uulihin din nila ako buhay o patay. Hindi ko lang ibig mahulog sa kanilang kamay. Makinig kayo, Padre Florentino. Sasabihin ko sa inyo ang aking lihim. Nalalapit na ang takdang oras. May mga pangontra sa lason, Ginoo.
Huwag niyo nang sayangin ang inyong oras. Ayaw kong mamatay na baon ang aking lihim. Sasabihin ko na sa inyo ang aking lihim. Ang Diyos ay mapagpatawad, Ginoo. Sa kabila ng inyong pagkakamali ay nakita niya ang inyong daghihirap. Kung ganun, bakit niya ako pinabayaan? Sapagkat mali ang inyong pamamaraan, pag-ibig ang tanging tagapagligtas, Ginoo. Kung ganun, ako'y nagkamali. Tawagin mo ang iba at magdasal. Kuha ng taong nagbudyo sa kanya na maging masama.